Abla, Zaino, ang daming nangyari. ano nangyari? Pasok ka. Anong ginagawa mo dito? Hala. Magkapit-bahay na kami ni Zeynep. Sige, may kailangan kaming pag-usapan. Umuwi ka na nga. Sige, ano ba nangyari kay Erim? Okay lang, pero tinakas niya yung kotse at nakasagasa. Seryoso ka ba? Mabuti na lang at di niya napatay yung nasagasaan niya. Ilang oras kami sa presinto kanina. Nandun ba si Jano? Oo, nandun. Kasama niya yung ahas niyang kapatid. Sige na, uwi na. Okay, sige. Zeyno, Okay, ingat. una na ako ha. Gusto mo ba ng tsaa? Ayoko ng tsaa. Abla naman. Huwag kang umiyak. Ba't ka umiyak dyan? Ay, sobrang affected mo sa nangyari. Tahan na. Ang gulo-gulo talaga ng pamilyang yun. Palagi nilang may nag-aaway. Tingnan mo nangyari. Tahan na, Abla. Okay lang naman si Erim eh. Buti na lang hindi siya nasaktan. Ikakasal na si Kemal. Ano? Oo, Kanino? doon kay Zera. Ano sinasabi mo? Nakita ng dalawang mata ko, Zeynep. Nandun din si Halit kasama nila. Yildiz, paano naman nangyari to? Naghihinala ko kay Halit kaya sinundan ko siya. Nakita ko sila sa wedding table magkasama. Bakit naman nila itatago to sa'yo, Abla? Ewan ko, tinago nila lahat sa akin. Nagulat ako, hindi ko naintindihan ang nangyayari. Tapos tumawag bigla si Erim. Lumabas kaming lahat sa bahay. Umalis kami bago matapos ang kasal. Yildiz, may itatanong ako. Iniiyakan mo ba si Kemal? Oo. Paano niya nagawa to sa akin, Zeynep? Abla, 5 taon na kayong hiwalay ni Kemal, ah? At ikaw kasal ka na, ilang buwan ka lang kasal kay Halit eh. Hindi importante yun. Ginagawa niya to para makaganti sa akin. Yildiz, tumigil ka nga. Bakit ba parang kayo pa rin hanggang ngayon? Ano ba? Well, I mean, wala namang masama kung magpakasal siya kay Zera. Kasi malay ba natin, baka mahal niya talaga yung tao. Sana iba na lang talaga ang nangyari, Zeynep. Paano ang iba? Anong ibig sabihin mo? Pwedeng naging iba ang lahat basta. Yildiz, mahal mo pa rin ba si Kemal? Ha? Hindi. Hindi na. Bakit ka umiiyak? Hayaan mo siya, may karapatan sila magpakasal. Hindi sila dapat magpakasal. Ay, hindi ko na talaga alam, Yildiz. Sana magbago ang isip niya. Papalipasin ko muna lahat bago ko siya kausapin. Sasabihin ko sa kanya na umalis na siya sa buhay ko. Okay, tahan na, Abla. Paano naman pumayag si Halit na mangyari yun? Ewan ko, hindi ko rin maintindihan. Mababaliw na talaga ako sa pamilyang yon. Sige, huwag ka na umiyak, Abla. Nalulungkot ako. Sabayan ba kitang umiyak, ha? Pwede ka rin namang umiyak. Nakita kong kasama nila si Alihan. Kala natin na peke ang kasal nila ni Ender at for show lang yun. Pero pumasok sila kasama nila Erim sa isang kwarto na parang masayang pamilya. Nasaktan din ako nun para sa'yo. Malas yata tayong dalawa, Zeynep. Lagi na lang ganito. Kapag hindi itutuloy ang demanda kay Erim at patawarin niyo siya ng buo, si Mr. Halit ay magbibigay sa inyo ng kapalit na mahalaga. Buhay ng taong pinag-uusapan dito. Hindi ito mura. Osman, anak. Mama, akong bahala. Gagawin ko ang lahat. Basta, huwag niyo siyang idemanda. Mukhang nagkakaintindihan na tayong dalawa, Mr. Halit. Anong offer mo? How could Erim do something like that? I can't believe it. At nasisi ako dahil pinaalis ko yung mga kaibigan niya sa bahay. Basta ako, I didn't say anything. Alam ko, honey, sila lahat yung nanisi. Ang tagal naman nilang dumating. Parating na rin sila. Yildiz, do you think Baba took care of it? Gagawin yun ng paraan ng babam mo. Alam mo na ba yung tungkol sa ano? Alin? Ayan na sila. Erim, what did you do? Okay ka lang ba? I don't know. Tinakot mo kami, Erim. Gutom ka ba? Hindi. Baba, wala namang mangyayari kay Erim, di ba? Hindi magdidemand ang pamilya. Pero kailangan ko silang bayaran ng malaking halaga.
Go to your room and take a shower. And then we'll talk. I'll go and get some rest. I'm sorry that your wedding was ruined. It's okay, Baba. Kinausap ko na si Kemal. He told me we'll fix it in a few days. Kailan tayo mag-uusap? Yildiz, kakauwi ko lang sa bahay. Siguro naman alam mong mainit ang ulo ko. Sige, darling. Magpahinga ka na, susunod ako. Mrs. Nazakit, pwede mo ba ako ikuha ng kape ngayon din? Okay lang ba si Erim, Miss Ender? Oo. Kasama niya, baba niya. Sana okay lang siya. Gusto ko rin ng kape. This whole thing feels like a joke. After all that happened, bakit di ko kasama ang anak ko? Nakakagalit talaga. It doesn't make sense. Kung nandito lang si Halit, ewan ko lang, mapapatay ko talaga siya sa galit. Ender, if you really want to get sole custody of Irim, I'll help you. Just let me know, okay? Talaga, Alihan? Oh, Akala ko talaga ginawa mo lang yun kanina para inisin si Halit. hindi. I stand by what I've said. Pero ibang usapan si Halit, hindi siya madaling kalaban. I really don't get it. How are you going to do that, Alihan? Huh? Lagi naman akong ginagano ni Halit sa harap ng anak namin. The disrespect is real. I seriously can't take it anymore. Ender, sasabihin ko ang plano ko, pero kung may pinaplano ka, huwag mo nang simulan. I'm sure that it won't end well. Anong plano, Alihan? Naku naman talaga. Hindi mo pa nakita si Kemal at Zera? Madalas hindi sumasama si Halit kapag magkasama silang dalawa, ha? Mercy. Enjoy your coffee. Look, we'll lose if he got Kemal on his side. Don't you think so, Alihan? I believe you, Ender. Okay? Bilib ako sa'yo, Alihan. Bakit? Ewan ko. Akala ko pusong bato ka, nagkamali ako. Nagulat ako nang kinausap mo si Erim kanina. Thank you for that. Galit man ako kay Halit, hindi ko idadamay si Irim dahil wala siyang kasalanan. Isa lang ang importante at yun ay hindi maapektuhan si Irim. Yun lang at wala nang iba. Naiintindihan mo? Kemal, umalis na ako sa amin. Hindi ko na matiis. Ikaw ang mahal ko. Sinabi ko na rin kay Halit lahat. Pwede na tayong magsama. Tulad ng dati. Anong ginawa ko? Kailangan ko na umalis. Zaino, welcome. Thank you. Nandyan na siya? Pasok na, nasa loob, nakaiga. Zaino! Janer, Pasok ka. sana okay ka na. Salamat, dear. Salamat. Salamat. Kinausap ko si Yildiz kanina. Wala naman na sigurong problema. Ano sa tingin niyo? Oo, salamat dun sa ubaning lalaki na umareglo sa lahat. Grabe, muntik ka talaga yun. Nakakatakot. Oo. Exactly, my dear. Exactly. Tama. Teka, ano bang nasa ulo mo? Well, dumaan si Gulsum. Sumakit tuloy yung ulo ko at pinaalala mo pa. Ay, naku. Alam niyo, hindi na pala chef si Gulsum. Rinig ko, nurse na pala siya ngayon. Girl, sinasabi ko sa'yo, iba talaga ang babaeng yun, seryoso. Sige na, pahinga ka na. Aalis na ako. Teka, huwag kang malis. Hindi pa tayo nag-uusap. Ha? Mamaya na tayo mag-usap, Emir. Kakausapin ko na lang si Janer mamaya. Huwag kang mag-alala. Bakit na naman? Anong bakit? Hindi ka ba nahihiya sa akin? Nangako ka ng dinner pero hindi naman ako umoo. Ang ulo ko. Tumaas ang BP ko. Ang taas ng presyon ko. Sama ng pakiramdam ko. Pwede ka na umalis. Huwag kang mag-alala, pasensyoso naman ako. Hihintayin ko naman na gumaling ka, ha? Nandito lang ako. Para sa'yo, okay? Hindi talaga niya nakakalimutan lahat. Sa tingin mo, tingnan mo siya.
Ayan na si Gulsum. Aalis na ako. Hindi ko talaga siya kaya. Nandito na kami. Hi. Welcome. Pasok na. Bibisitahin sana namin si Janet. Nandito, Nandiyan ba pasok kayo. Kamusta na? Ayos. Okay lang, pasok ka. ikaw? Irem, Hakan, welcome sa inyo. Bisita ka lang namin. Salamat. Mahal niyo talaga ako. Kahit si Irem na hindi ako gusto, binisita ako. Grabe, nakakagulat naman kayo. Nag-alala kami sa'yo, Janer. Salamat, dear. Ang bait mo. Bakit ikaw ang nagpapagaling kung si Irim ang naaksidente? Hindi ko maintindihan, ha? Anong nangyari sa'yo, Jenner? Mabuti na lang may matalino tayong kasama ngayon, no? Bibigyan kita ng niluto ni Gulsum. Ang sarap nito. Wait lang, kukunin ko. Sige lang. You okay? Okay na ako ngayon. Sige na nga. Okay ka na ba? Hindi pa rin. Hindi ko alam kung bakit ganun si Irim. Anong hindi mo maintindihan, Halit? Mama niya si Ender at hindi niya siya inaalaga ang mabuti. Huli ng lahat. Tama ka. Tama. Pero matalinong bata si Erim. Alam niya ang totoo sa hindi. Mas inaalagaan ko pa siya kaysa sa mama niya. Sinabi ko na rin yun. Sinabi ko nang mangyari to. At anong nangyari? Muntik mo na akong palayasin. Hindi ka nakikinig sa akin. Yildiz, sabi ko tama na. Bakit ayaw mong tumigil? Halit siguro gusto kong makarinig ng magandang balita minsan. Naiisip mo ba yun? Maraming bagay nangyari nitong mga nakaraan. Yung tungkol sa kumpanya. Yildiz, umaasa ka bang may magandang balita? Okay na, hindi na. Sabihin mo nga paano nangyari yung kasal na yun. Bakit ka pumayag na ikasal ang anak mo kay Kemal na kaaway mo? Sabi ni Zara sa akin gusto niya magpakasal. Kaya kinausap ko si Kemal. At? At isang araw, pumunta si Kemal sa opisina. Come in. Mr. Harit, Pasok ka, Kemal. kumusta ka na? Magiging okay lang ako pag nalaman ko kung anong plano mo. Maupo ka. Anong tungkol sa kasal? Siguro sinabi na sa'yo ni Zara ito. Mr. Halit, gusto ko nang magkapamilya. Matagal na kami ni Zara at nagkakasundo talaga kaming dalawa. So, ganun pala. Mr. Halit, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mong maniwalang mahal ko si Zara. Pumasok ka sa bahay namin na puro kasinungalingan? Nagtaka ka pa kung may duda ako? Mr. Halit, hindi po kayo nagkakamali. Pero sinisigurado ko sa inyo na walang kinalaman tong desisyon ko sa nangyari dati. Kemal, alam kong walang namamagitan sa inyo ni Yildiz. Kung naghihinala ako sa'yo, hindi kita haharapin ngayon. Mabuti. Salamat at may tiwala kayo sa akin. Ibig sabihin ba nito ay pumapayag na kayong pakasalan ko si Zara? Tama po ba? Kapag naging manugang kita, kailangan mong tumulong sa lahat. Siyempre naman. Alam mo naman ang nangyari kay Ender at Alihan, di ba? Oo, alam ko. Tinaydor ako ni Alihan para sa aking kumpanya. Kahit hindi nila nakuha ang gusto nila. Kung tutulungan mo ako dito, Kemal, maayos natin ang problema. Bakit hindi, Mr. Halit? Magiging magkapamilya na din tayo. Dapat walang makakaalam ng kasal kapag nalaman nila ito. Baka may gawin si Alihan na hindi maganda. Hindi ko magugustuhan yun. Mr. Halit, huwag ka nang mag-alala. Kayo ang masusunod dito sa plano natin. Kaya ayokong malaman ng iba. Halit, hindi ko naman sasabihin kay Alihan. Bakit pa ang kulit mo, Yildiz? Walang nangyaring kasal. Malalaman mo sa loob ng 2 araw. Pero alam ba ni Zara na may kinalaman sa pera yun, Halit? Ano ibig mo sabihin? Business deal lang lahat yun, tama ba? Tumahimik ka dyan. Anong business deal? Magpapakasal na sila.
Natural lang yun. Dahil malugang ko na siya, wala akong magagawa. Gabing-gabi na iniinis mo pa ako. Pahama ka talaga kay Mal. Bumalik pa talaga ako sa bahay na to. Masaya naman yung party, di ba? Kahit naiinip ako, okay na rin. Masaya naman. Paano umalis si Zeno, ha? Sabay pa sila ni Escobar Dundar. Boom, boom, boom! Nakakatawa ba, ha? Sobra. Dahil lahat to sa kanya. Ala, bakit bumalik na naman sa akin, ha? Hindi ba kayo magkakagalit lahat, ha, Janer? So, Zeynep, what's your plan? Can you cook? Hindi na ako makakaluto next time na. Nawalan ako ng oras. Wala yan. Kanin lang ang specialty niya ni Zeynep. Minsan nga, sunog pa. Aalis na ba tayo, dear? May gagawin pa tayo mamaya. Sige. Pero bago kami umalis, can we talk a little about work, Janer? Kita mo na, di ba? Kahit ako nandun para asikasuhin ang negosyo ni Abla. Walang nangyayaring maayos doon nang hindi dumadaan sa akin. Kita mo ang epekto ko? Bahala na. Aalis na ako. Naiinip na ako. Hindi ko na kaya. See you guys. Bye-bye. Kung gusto mo, sa kabilang kwarto tayo mag-usap dahil mukhang importante, Hakan. Dahan-dahan. Masyado siyang sensitive. Maselang kasi siya. Well, alam kong kakailanganin mo rin ako. Anong kailangan niyo, Mr. Hakan? How can I help? Anong nangyayari? Balitaan mo ako tungkol kay Zeynep. Bakit? Anong meron kay Dundar? Madalas ba siya dito? Kailan pa? Kailan yung dinner? Gusto ko lahat isa-isa. Sabihin mo sa akin lahat. Anong sinasabi mo, Hakan, ha? Ipangako mo sa akin. Hindi mo sasami sa abla mo, okay? Hindi ko yata kaya yun. Basta huwag mo sabihin. Sawa na ako sa mga taong ginagamit ako palagi. Tama na, masisiraan na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Huwag mo sabihin kahit kanino. Nakuha mo? Sige, okay. Akong bahala. Salamat. Ay, ayan na siya. Nag-utos at umalis na parang sundalo. Ano ba ako dito? Tau-tauhan? Sa totoo lang, maiipit ako. At mamamatay na lang. Oo, mamamatay talaga ako. At may sumagip sa akin. How are you? I'm good. I knew you were scared, kaya ngayon lang kita kinausap ng mabuti. Pero tandaan mo to, yan ang pinakamalaki mong pagkakamali. I know, Papa. Na-disappoint talaga ako sa'yo. Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Lahat ng bagay sa bahay na to ay para sa kaligayahan mo. I gave you everything you wanted. Pero ginawa mo pa rin to at hindi mo man lang ako inisip. Matanda ka na, pero nalaman mo ang tama sa mali. Come on now, Erim. It won't happen again, Baba, I promise. Sigurado ka ba dyan, ha? Erim, nagsisinungaling ka sa akin. Sabi mo na hindi na kayo nagkikita ng barkada mo. Ano ba yan? Grounded ka for the rest of the year. Aalis ka lang para pumasok. Do you understand? Okay. Pupunta ka sa office sa weekends para magtrabaho. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Kahit si Alp, hindi kayo pwedeng magkita. Kausapin kong baba niya. Okay, Papa. Makinig ka. Dapat magpasalamat ka. At hindi ka nakulong sa mga pinaggagawa mo. Anong mangyayari kung namatay siya? You'd be in jail right now. Hindi naman nila ako dinemanda, hindi ba? Ang laking halaga ang binayad ko. Ngayon mo pala talagang naisip gawin ito? I'm sorry, Papa. Umakit ka na muna. May sasabihin ako sa inyo. Tigilan mo na ako. Umalis ka na lang. Please, umalis ka na. Kemal. Hello. Pwedeng pumasok. Sige, pasok ka. Pumunta ako dito kanina, pero wala ka naman. Oo, nasa kabila ako eh. Dapat tumawag ka.
Oh, anong meron? Nabalitaan mo? Siyempre, alam ko. Bakit mo naman ginawa yon, Kemal? Ano na lang ang mangyayari kung hindi sumunod si Yildiz doon? Buti na lang. Sumunod? Sinong sumunod sa akin? Si Yildiz. Naghinala siya may tinatago sa kanya si Halit at sinundan niya kayo sa bahay mo. Oo. Ano? May iba pa bang nangyari? Hindi, wala na kung ano lang ang sinabi ni Yildiz. Paano naman nangyari yun? Huwag mo sabihing mahal mo talaga si Zera. Hindi ako maniniwala. Zeynep, pasensya ka na. Kemal, hindi ko maintindihan. Una nagpakasal ka tapos dadating ka dito at hihingi ka ng tawad sa akin. Zeynep, siguro dahil hindi ko masabi ang totoong nararamdaman ko pero kailangan kong ilabas to. Intindihin mo naman. Sige, okay. Sabihin mo na sa akin. Akala ko talaga hindi iiwan ni Yildiz si Halit. Hindi nga. Hindi talaga. Ilang beses nang sinabi yun sa'yo ni Yildiz. Oo, tama ka. Kasalanan ko yun. Bakit sa lahat ng papakasalan mo si Zera pa talaga? Hindi ka ba nag-iisip? Alam mo naman may inis si Yildiz sa'yo. Ano ba? Pasensya na, Kemal, pero alam ko may pinaplano ka. Zeynep, nagalit kasi ako. Pero wala kang karapatang magalit, Kemal. Tama ka rin dun. Hindi ko naiintindihan. Siguro hindi ka nag-iisip na maayos o may tinatago ka sa akin. Wala akong tinatago. Naguguluhan lang talaga ako. Sige, ayusin mo na lang ang buhay mo at layuan mo na si Yildiz. O sige. At saka, kung hindi natuloy ang inyong kasal at hindi mo mahal si Zera, huwag mo nang ituloy para lang saktan si Yildiz. Huwag mo nang ituloy. What is it, Baba? Maupo na muna kayo, anak. I have something important to tell you. Zara is getting married. Getting married? To whom? Kay Kemal. Kay Kemal? What happened? Siguro alam na ni Yildiz since she doesn't look surprised. Hindi, Lila. Kanina ko lang din nalaman to. Ewan ko kung anong sinasabi mo. Lila, Baba doesn't want anyone to know. We had to keep it a secret kasi pag nalaman nila Alihan, baka isipin nila tungkol sa business to. We don't want that kind of hassle. Hindi ba tungkol sa negosyo? Hindi. Both of you stop it. Kung hindi lang na-aksidente si Erim, may wedding dinner sana tayo dito ngayon. Mabuti na lang. Abla, I'm sorry. Erin, dear, it's not your fault. It was an accident. Zara, kausapin mo si Kemal para maayos na ang kasal niyo. Sige, Baba, I'll talk to him. Matutulog na ako. Gunaiden, pare. Gunaiden. Gagawin din kita ng sandwich. Hindi, kahit hindi na. Wala akong gana. Hindi ako nagugutom. Bakit? May pinapagawa na naman sila sa akin. Bakit naman? Ano nangyari? Basta, ano pa sa tingin mo? Emir, gamitin mo naman ang utak mo. Kailangan ko magmanman, gumawa ng report at i-report lahat ng nakita ko sa mga big boss. Pagod na ako para akong nasa CIA nagtatrabaho. Nakakapagod na. Ay, kawawa ka naman. Ang dami mo nang ginagawa. Huwag ka na magtanong. Sana isang umaga, pagising ko may 3 scientists na naka-lab coat at sasabihin nila sa akin, "Congratulations, Jenner! Well done! You've completed the Argon Tashdemir simulation." Para mapanatag ako. Please, sana talaga. Ano na namang nangyari? Ano pa ba? Pumunta rin si Hakan sa akin. Sabi niya, bantayan ko raw si Zeynep. Anong sinasabi mo? Huwag ka na magtanong. Naguguluhan na ako kung anong gagawin. Allah. Tutulungan mo ba ako? Ano? Parang assistant. May bayad? Ha?
Anong bayad? Ano naman ibibigay ko sa'yo? Charity lang sana. Isipin mo na lang na magiging magka-partner tayo. Tulong mo din sa akin yan bilang kaibigan. Mir, sige na. Patulong naman dito. Hindi, pare. Hindi ko gagawin yun. Hindi ako papayag. Mahirap na pabor yan. Hindi ka papayag kahit para sa akin, ha? Hindi ko naman ginagawa to para sa wala. Naku naman. Gawin mo to ngayon. Sundan mo si Dundar at Zeynep. Tapos akong bahala kay Alihan at Zeynep. Nang sa ganon, wala akong masasabing mali dahil puno na ang utak ko. Sasabog na talaga to. Please, Emir, patulong. Okay, akong bahala, Janer. Madali lang yun. Kaya ko to. May tiwala ako sa'yo. Hello, Nihat. Matutuyo naman to mamayang gabi, di ba? Darating na ang furniture kasi. Huwag ka mag-alala. Quick dry paint lang yan. O sige, Nihat. Relax ka lang. See you later. Mr. Dundar. Good night din, Miss Zeynep. Ready na ang kotse mo? Salamat, pero di na dapat. Pwede ko naman kunin. Anong hindi dapat? Gusto kong ihatid ang bagong kotse mo personally. Salamat. Kung gusto mo, pwede kong papuntahin ang driver namin. Aasahan naman sila, sigurado ako dyan. Di ba, Kurban? Oo, pare. Hindi na kailangan. Inayos na ni Miss Zarin lahat. Okay, ikaw bahala. Ihahatid ka na lang namin, okay lang ba? Sige. Ito na. Salamat. You're welcome. Bird flew from the nest. Oo, nakita ko rin. Ano pang ginagawa mo? Umayos ka nga. Hindi ganyan ang pagiging detective. Kailangan discreet lang. Huwag kang magpapadala. Ewan ko, excited na ako eh. Motivated ako. Sige, tara. Tara na nga. Bango na, Mama. Mayaman na tayong dalawa ngayon. Anong sinasabi mo? Anong mayaman? Naalala mo yung taong pumunta kahapon? Yung nakasagasa sa'yo? Naalala mo ba? O ano? Chinecheck ko siya online, Mama. Mas mayaman pa siya sa pinapakita niya sa atin. Ano anak? O tapos, ano ngayon kung mayaman sila? Pabayaan mo sila. Walang kinalaman yun. Oo, Mama. Ibig sabihin, kaya pa natin silang gatasan. Tsansa na natin to. Ay nako, Osman. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Huwag kang matakot, Mama. Akong bahala. Niligtas natin ang buhay ng anak niya dahil hindi natin siya kinasuhan. Barya lang pala, sa kanila ang 100,000 liras. Ano naman kung humingi pa tayo ng extra? Naku naman, sapat na yun sa atin. Sobra na ang binigay nila. Umayos ka nga. Milyonaryo ang taong yun. Sigurado ako dito, Mama. Kaya niya naman siguro tayo bigyan ng milyon, di ba? Zara? Anong nangyari? May schedule na ba kayo ng kasal? We'll talk about it later, Baba. Magdesisyon kayo mamaya at hahabol na lang ako. Okay lang ba? You told Kemal already? Yes, pero he's really tired. Na-drain talaga siya sa nangyari kahapon. But we'll decide on the date today. I wonder kung ano pang tinatago niyo sa akin. Hindi ko rin sasabihin sa inyo pag kinasal na ako. Ang aga-aga kung anong pinagsasabi mo? Stop that nonsense, okay? Okay, Baba. Lila, dear, that was too much. Tama sila, Lila. Hindi ito ang unang secret wedding ng abla mo. Naalala mo si Sinan? What's your problem, huh? Gusto mo bang mag-away kami dalawa ni Lila? Pahama ka talaga, Yildiz. That's different, Yildiz. Dati pinalaya si Abla sa bahay. Are you happy now, Yildiz? Girls, tama na yan. Finish your breakfast. One way or another, malalaman ko rin kung anong tinatago mo, Alihan. What are these for? Alamin mo nga kung para saan tong gamot na to.
Alihan, dear, ano bang problema mo? Sabihin mo na sa akin. Pupunta ko kung mag-isa ka lang. Naghihintay ako. Tama, maghintay ka. Anxiety meds? Hala. What does she want now? Bakit, Ender? Good morning to you too, Zerin. Ender, sabihin mo na lang, I don't have time for this. We need to talk. Wala tayong pag-uusapan. It's about Alihan. Importante to. Wala akong pakialam. Okay, sige. I mean, I understand na hindi kayo nakikita ng kapatid mo, pero I don't get kung bakit nagagalit ka sa kanya. I guess you're that type of sister. I'm not shocked at all. Ingat ka. Bye-bye. Fine, what do you want? Magkita tayo in an hour. Is that okay? I'll see you there. Hala, bakit ang hihina ng mga to? So easy to manipulate. Meron ba sa'yo, sir? Meron ba? Medyo mahirap to pero malalaman ko rin. Ano kaya problema niya? Di bale, Mr. Dunder. Ganun lang siya. Huwag kang mag-alala. May problema siya? May problema nga siya. Huwag mo na lang masyadong pansinin. Excuses, mabuti pa umalis na kami. Okay, sige. Yung dinner, kailan ba pwede? Pwede kang pumunta mamayang gabi. Magluluto ako. Hindi ka ba pagod pagkatapos ng trabaho? Hindi, walang problema. Nangako ako sa'yo eh. O sige. Miss Zainab, doon ko ipapark ang kotse. Okay, thank you so much. See you soon. Ingat ka. Paano naman ako magluluto kung magulo ang bahay ko? Uff, Zainab, pag-isip ka naman. Ikaw, halika. Ano yun? May problema ba, Mr. Alihan? Opisina ko to. At ayoko nang makita ulit ang lalaking yon, okay? Ganun ba? Mr. Alihan, Vice President ako at parehas ang karapatan nating dalawa. Nakuha mo? Sabay kayong umalis kagabi tapos sabay kayong pumunta ngayong umaga? What do you want? I really don't understand it, Zainab. Do you want him to come and work here as well? Is that what you want? Bakit ba? Nagsiselos ka ba, ha? Alihan, wala kang karapatan magselos sa amin. Sa tingin mo, bagay kayong dalawa? I don't see it. Anong pakialam mo? Ano? You'll cook for him and invite him to your home and who knows what else. Ano ba? Hindi mo ba nahahalata na wala siyang gagawing mabuti? I can't believe this! Narinig mo ba ang sarili mo? Baka nalimutan mo na hindi na tayo alihan? Zainab, hindi ako nagbibiro na iinis na ako. Problema mo yon, Alihan. Huwag kang mag-alala kung sino ipagluluto ko. Isipin mo ang asawa mo. Ano sinasabi mo? Formality lang ang kasal nyo, di ba? Oo nga. And it will always be like that. Parang hindi naman. Pamilya na kayo eh. Ang mga taong nagsasabi niyan ay ang mga taong ayaw tayong magsama. Oo. Yun din yung mga taong may paki sa akin. Tama na to. Pwede ka nang umalis, Mr. Alihan.
Who? Go ahead. Come in. Mr. Halit, meraba. Meraba? Anong ginagawa mo dito? Nahanap ko kung saan ka nagtatrabaho. May nangyari ba sa mama mo? Hindi, wala. Okay lang si Mama. Mabuti na lang. Hindi madali yung nasagasaan siya ng kotse. Na napakabigat, di ba? Grabe yung nangyari. Anong kailangan mo, Osman? Binabawi ko na ang deal nating dalawa, Mr. Halit. Bakit? Mahal ko ang mama ko. At nasaktan siya ng sobra. Kasalanan yun na nakabangga sa kanya. Wala pa siyang lisensya. Hindi naman tama yun. So anong gusto mo? Ngayon, gusto kong baguhin ang napag-usapan nating presyo kahapon. Kung okay lang to sa'yo. Kulang pa ba yung binigay ko? No. Kung iisipin mo, dahil sa amin ng mama ko, hindi makukulong ang anak mo. May kinabukasan pa rin siya kasi hindi namin siya idedemanda. Magkano gusto mo? $5 million. Baliw ka ba, Osman? May hindi ka ba? Hindi ko kayang ilabas ang hinihingi mo. Oo nga, Mr. Halit. Pero hindi ko na problema yun. Basta, ibigay mo sa akin sa loob ng 2 araw. Kung hindi, maghihimas ng rehas ang anak mo sa kulungan. Okay? Merhaba. Pwede ba ako umorder ng small coffee? Isang large coffee naman sa akin, please. Kamusta ka, Zeynep? Ano na naman? Hala. Bakit naman ang sungit mo sa akin? Grabe ka naman. Ewan ko. Simula na nagsama kayo ni Jenner sa office natin, parang nahawa ka na sa kanya eh. Ay nako, Zeynep naman. Pwede ba makinig ka muna? Oo, nakikinig ako. Ano nangyari? Zeno, medyo naguguluhan ako. Hindi ko alam kung mabait akong boyfriend o hindi. Ewan ko, di ko alam. Emir, kaya ka ba naguguluhan? Oo, kunyari, iniisip ko kasi si Florante, okay? At nalungkot ako. Florante? As in yung nasa Florante at Laura ang sinasabi mo, tama ba? Oo, bingo. Isipin mo lang, ilang beses niyang sinagip si Laura at ang dami nilang pinagdaanan. Kahit minsan hindi siya sumuko, yun ang tunay na pagmamahal. Tama ka naman. Oh, tama ako, di ba? Hala, simula nun napapaisip ako. Sino bang makakapantay sa kanya? Matapang at makisig siya. Samantalang ako, tingnan mo ako. Sa tingin mo, ano na ba nagawa ko, Zeynep? Di ba? Tama, sigurado. Si Florante pumunta sa gera, pinatay ang kalaban nila at ito pa. Sinagip din si Laura. At ikaw, anong ginawa mo? Alam mo, kaya kita kinausap para mapagaan ang loob ko. Pero grabe ka na. Lalo mong pinasama ang loob ko. Ang sakit kaya sa damdamin. Tapos ka na? Tapos na, dear. Sige. Teka, anong ginawa niyo sa dinner ni Dundar? Mamaya pa siya pupunta. Ay, okay. Aalis muna ako dito, ha? Marami pa akong gagawin. Hindi nila kaya nang wala ako, okay? Salamat sa kape, dear. Umutang pa siya. Zerine, dear, how are you? I'm here now, Ender. What do you want? This bride and sister-in-law tension is real, don't you agree? Akala ko ako lang. Hindi ikaw ang bride at hindi kita magiging sister-in-law. Bahala ka kung hindi mo tumatanggap, my dear sister Zerine. But I'm still his wife. Hello po, Mrs. Ender. Ano pong order niyo? Green tea lang, please. Thank you. Ender, sabihin mo na ang gusto mong sabihin para makalis na ako dito. Tungkol kay Alihan. Anong meron kay Alihan? Tinanong na kita dati pero hindi mo ako siniseryoso, my dear Zerine.
Why did you think that Alihan wanted to hurt the man who was like a father to him his whole life? Let me know what you know. The answer is simple. Niloko mo siya. Pinagpalit mo siya sa mga ambisyon mo. Nilason mo ang utak niya ng kasinungalingan. At kadumihan, are you happy, Ender? And you don't think Halit did something? I mean, knowing you, syempre, you wouldn't think that is possible. Not possible. What could Halit do to Alihan anyway? Tinrato niyang parang anak si Alihan. What did he do? Naniwala siya sa'yo. At iniwan kami para makasama ka. Alihan is smart enough not to be fooled by someone like me, and I'm sure you know that is true. Mercy, dear. Hindi niya ako mapilit kaya ikaw ang pinuntahan niya. Zerin, mag-isip ka naman, pwede ba? Sawa na ako sa'yo, Ender. Tigilan mo ako. O sige, since alam mo naman lahat, alam mo ba na kailangan niya ng anxiety medication? Alihan is taking it para sa anxiety attacks niya. Alam mo ba to? Anxiety attack? Oo. Hindi mo alam, di ba? Ako alam ko, nakita ko ang mga gamot sa bahay. Nagtanong ako sa kaibigan ko, prescription drugs daw yun. He's going through something. I don't know. Pero how can you be sure na kay Alihan nga yung medication? Zerin, the truth is right in front of you, my dear. Tignan mo kung gaano ka problemado si Alihan. Baka si Halit ang dahilan. Stop it. You're so full of it, Ender. Hindi ako makapaniwalang tumawag ka pa para dito. Gusto mo lang kaming guluhin ni Halit para bawiin ko ang mga shares ko sa kanya, di ba? Zerin, matagal kayong kinasal ni Halit tulad naming dalawa, hindi ba? So we both know that he'll do everything to get what he wants. That is the truth. Don't you think so? Tama na. You have no idea what you're talking about. Tumigil ka na. Shouldn't you at least check if I'm right? Hindi. Tama na. Tumahimik ka na, Ender. Wag na.